Mula sa malaking bahay sa Dasmariñas Village ay bumalik sila ng Cavite. Hindi siya nagpapigil pa kay Minerva nang tangkain siya nitong pigilan pa uwi. Bumaba na ba ang lagnat ng inaanak ko? Nasa mukha ni Robbie ang pagkabahala. Hindi ba kailangang dalhin siya sa ospital? Dadalhin ko na siya sa doktor kapag tumas pa uli ang lagnat niya. Ipinupunas ni Luana ang basang towel sa noo ni Merl. O sige, uuwi muna ako. Tawagan mo na lang ako kung kailangan mo ng tulong ko. Salamat, Rubina. Matamlay siyang ngumiti. Wala yun. Sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo rin? Tinapik siya sa balikat ni Rubina bago ito umalis. Kagabi pa pagkagaling nila ng Dasmariñas Makati pauwi ng Cavite, napansin na niyang matamlay at may kaunting sinat na si Meryl. Madaling araw na nang mabahala siya dahil tumaas ang lagnat ng bata. Kinabukasan maghapon niyang binantayan at pinagyaman ng anak. Nawala lang ang pag-aalala niya nang bumaba na rin ang lagnat at medyo sumigla na uli ang bata. Alas 9 ng gabi, nagising si Luana mula sa pagkakaidlip nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Nakatulog pala siya sa sopa sa sala habang nanonood ng TV. Naibulong niya sa sarili. Pinatay niya ang nakabukas na telebisyon. Sinulya pa ng nakaawang na pinto sa silid ni Merl at nang matiyak na hindi yun kumikilo sa pagkakahiga, ay tinungo na niya ang front door. Si Aaron na pagbuksan niya ng pinto. Nagulat may hindi nagpahalata si Luana. Did you think I wouldn't find you, Luana? Bulong nito. Direktang sa mga mata niya nakatitig ang lalaki. Napakunot noon nang mapansin ang pagod at walang kulay na mukha nito. What's the matter? Mahinang tanong. Tuloy ka. Mahina ring wika niya. Hindi sinagot ang dalawang tanong ni Aaron. Nang may sara ang pinto ay minuwestra ang upuan. Please take a seat. Sandali munang iniligid ni Aaron ang tingin sa kabuuan ng simpleng kaayusan ng bahay. Pagkuway parahang umupo ito. Muling tumitig sa kanya. You look tired. May problema ba? Wala. Umiling siya. Napansin din ni Luana na gayong ayos na ayos at nakaporma lang bihis ni Aaron. Mahahalata pa rin ang pagod at balisang anyo ng lalaki. Ano ang gusto mong inumin? Coffee or something stronger? Naisipan niyang itanong matapos ang ilang sandaling katahimikan. Coffee black. Hindi pa rin inaalis ni Aaron ang pagkakatitig sa kanya. Sa kusina matapos gawin ng kape, kinumpos muna ni Luana ang sarili. Kadna ibuling niya. Bakit ngayon pa dumating ang lalaking yun dito? Kung kailan pagod ang isip at katawan niya at masasabing mahina ang depensa niya para dito. Sigurado siyang hindi niya makakayang makipag-verbal battle ngayon kay Aaron. Palabas ng kusina, dalang tasang kape nang mapatda si Luana. Parang may kung ano. Humaplos sa puso nang makita ang posisyon ng pagkakaupo ni Aaron sa sopa. Laglag ang balikat na nakaupo ito sa ng isang kamay ang noo. Nang maibaba sa misita ang dalay, dahan-dahan niyang nilapitan ng lalaki. Marahil kung hindi napigilan ang sarili, ay malamang na nahaplos niya ang nakayukong ulo nito. Something wrong? Bulong niya nang makalapit dito. Matagal na katahimikan bago nagsalita ang lalaki. All is wrong. Napayuko pa rin si Aaron. About the business? Muli niyang tanong. Come that business. Tila hirap nitong pagsasalita. Ang business na yun ang isa sa dalhin kung bakit tayo nagkahiwalay. Hindi siya kumibo. Ang totoo ay wala siyang maisip sabihin. Tumayo si Aaron muna sa inuupuan. Umikot at tinukod ang dalawang kamay sa likod ng sopa. I want to open this once against Luana. Gusto kong marinig ang mga paliwanag mong hindi ko pinakinggan noon. Malungkot siyang tumitig sa lalaki. I want to know what brought about the sudden change of heart. Huminga ng malalim si Aaron. The realization hit me. The realization hit you. Umikot din si Luana sa kabilang panig ng sopa. Ngayon ay magkaharap na silang nag-uusap ni Aaron. At gusto mong magpaliwanag ako sa iyo ngayon. Pilit siyang ngumiti. Hindi ba huli na para magpaliwanag pa tayo? Umiling ang lalaki. No, you don't need to explain anything to me anymore. Alam ko na ngayon na hindi si Frank ang ama ni Merl. At hindi ko alam kung mapapatawad mo ako sa mga naging paratang ko sa inyo noon. Bukong pabumbamang pinagmasdan siya ni Aaron. But I'm willing to do anything para mapatawad, no? Napatalikod si Luana. Hindi kayang tingnan ng nagpapakumbaba ang pinaka-proud at arroganteng lalaking nakilala niya. Mula sa likuran naramdaman ni Luana ang mga bisig na yun na yumakap sa kanya. Idinikit ang likod niya sa dibdib nito. Yumuko at hinadkan siya sa buhok. I don't care anymore kung sino man ang ama ni Merl. All I want is you. I want you to be with me again. Napasinghap si Luana. Napuno ng emosyon ng dibdib. Why are you saying that when you know it isn't true? Puno ng pagdaramdam na wika niya. Nasa puso ang hinanakit tuwing maaalala ang huling tagpo nila ni Aaron noon. You showed me how little I meant to you 4 years ago when you looked at me as if I were a little rolled up. Said awful things to me and went off.
Narinig niya ang muling pagbuntong hininga ni Aaron. Hinapit pa siyang lalo nito sa bewang. Nagawa ko lang yun dahil galit na galit ako sa iyo nun. I love you very much at hindi ko matanggap na may ibang lalaking maliban sa akin. I was furious nang itawag sa akin ni Cheska na natuklasan niyang may anak pala kayo ni Frank. Magbalik ako ng Pilipinas para personal na imbestigahan ang tungkol kay Meryl. And you know the rest. Pero hindi si Frank ang ama ni Meryl, Aaron. Kumala siya sa pagkakayakap nito. Hinarap niya ang lalaki. Yes, alam ko na ngayon. At wala na rin akong pakialam kung sino man ang ama ni Meryl. Hinaplos ng isang palad ng mukha ni Luana. Muli akong bumalik ng Pilipinas nang malamig na ang ulo ko noon. I love you too much para basta lang kalimutan ka. Pero wala na kayo ni Meryl sa Baguio. Wala ring makapagsabi sa akin kung nasa na kayo. Ang buong akala ko ay sumama na kayo kay Frank. And that was the worst moment in my life. I went back to Australia and spent 4 years of my life sa maling akalang yun. Bakit biglang-bigla bumalik na naman ngayon? Titig na titig siya sa mukha ng lalaki. To get you again. Muli siyang ikinulang ni Aaron sa bisig nito. Tumansago ko lang nalaman na kasal na sina Frank at Cheska. Pinakamagandang pagkakataon ng malaman kung magbabakasyon sina Minerva at Ron dito sa Pilipinas. Sumabay ako sa kanila para muling makita ka. Oh Aaron, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig na deklarasyon ni Aaron. Si Aaron, let me back sweetheart. I still love you and I realize long enough that my life is empty without you. Tumantay ang labi ng lalaki sa pisngi niya pababaas sa labi. Masuyong nagsalubong ang mga labi nila ni Aaron. Matamis ang halik na yun. Gustong magpalimot kay Luana sa mga masasakit na nangyari sa kanila sa nakaraan. Umakyat na rin ang dalawang kamay nito sa batok. Buhok ni Aaron, humaplos doon. Luana, I want you. I need you. Let me make love to you. Mahinang nawika ng lalaki ng bahagyang maghiwalay ang mga labi nila. Aaron, buong pagmamahal na nasambit niya. Hindi tumutol ang pangkonsiya ng asawa. Muling nagtampo ang maalam na labi nila ni Aaron. Hindi yun naghiwalay maski nang marating ang silid nila. Maingat siyang inihiga ni Aaron sa kama. Winuksan ang isang lampshade na nagbigay ng malamis na liwanag sa kabuuan ng silid. Tanging mga mata lang nila ang nag-uunang nasimulang tanggal nito ang mga saplot niya sa katawan. Tila nahihipnotismong tumitig lamang siya sa seryosong mata ng lalaki nang gumapang ang mga kamay nito sa katawan niya. Nag-iiwan ng kakaibang init ang mga kamay na yun sa bawat parte ng katawan niyang dinadantay nito. Napapikit si Luana nang makaramdam na sobrang pagkapahiya ng tuluyang matambad sa mata ni Aaron ang halos subad na niyang kabuuan. Matagal siyang pumikit at muli lamang nagmulat ng mata nang maramdamang dumagan ng bahagya sa katawan niya ang hubad na rin katawan ng asawa. Nakadama siya ng konting takot nang magsimulang maging mapusok ang mga labi at kamay ni Aaron. Tila uhaw na nitong sinibasig ang bibig niya habang dalawang kamay mahigpit na nakayapos sa katawan niya. Aaron, anas niya ng lubayan ng lalaki ang labi niya. Relax, sweetheart. Bulong nito. Gumapang ang bibig sa lig niya pababa sa dibdib. Napaliyad si Luana ng matukoy ng mga labi niya ng pakay. Muli siyang napapikit. Nahaplos ang dalawang kamay sa buhok ni Aaron nang maramdaman naglumikot ang dila nito sa tunggot ng kanyang dibdib. Nagmistulang gutom na sanggol si Aaron na matagal na pinagsawa ang sarili sa dalawang yaman na yun sa kanyang dibdib. Pakiramdam ni Luana ay napakataas ng lagnat niya dahil sa kakibang init na nararamdaman ng katawan. Lalong-lalong nag-iba yung kakaibang init na yun nang maramdamang humagod ang isang kamay ni Aaron sa kurba ng kanyang bewang. Bumabayan sa balakang, gumapang sa hita pabalik sa parting natatakpan. Saka huli-hulihan niyang saplot. Nakagat niya ang pabibang labi ng bahagyang ilayo ni Aaron ng ibabang bahagi ng katawan upang malaya nitong matanggal ang huling saplot na yun. Impit siyang dumay ng tuluyang dumantay ang malapad na palad sa parting yun ng kanyang pagkababae. You're so beautiful. Si Aaron, padampi-damping hinad ka ng kabuuan ng mukha niya hanggang sa maramdam na yung unti-unting nitong pinaghiwalay ang dalawang hita niya. I want you now, anas ni Aaron. Yes, sagot niya. Saglit pa ay sinalubong ni Aaron ng halik ang impit na daing na tumakas sa bibig niya matapos siyang angkinin ng lubusan. Saglit lang ang pagkagulat na yun sa anyo ni Aaron. Pagkaway lalong naging masuyo ang mga halik at haplos nito sa asawa. Nakatulong ang maingat na pamamaraan ni Aaron upang magsing. Saglit lang ang kirot na nararamdaman ni Luana. Ang kirot ay napalitan ng kakaibang sensasyon. Tila may sariling isip ang katawan niya na sumunod sa bawat paggalaw ng kasuyo. Nakasabay siya sa isang destinasyong gustong arukin ng lalaki. Isang kakaibang destinasyong magdudulot sa kanila ng walang kapantay na kaligayahan. Hanggang sasabay silang nalugmok pagkatapos. Ikinulong siya ng dalawang bisig ni Aaron matapos ang mga sandaling yun. Kapwa maligayang maligaya. I love you, bulong nito. Hinagka ng punong tainga niya
This is the best moment of my life. I love you too. Bulong din niya, sumiksik sa dibdib ng asawa. Napatawad mo na ba ako? Masuyong tanong ng lalaki. Ibinigay ko sa iyo ang katawan ko. Hindi pa ba sapat yun? More than enough. Pilyong ngumiti ito. But I can't enough of you. One more please. Ano itong ibig na namang makaisa? Kinurot niya sa tagiliran ng lalaki. Aray, natatawang ginagap ni Aaron ng kamay na yun. Nilan sa bibig at masuyong hinadkan. Pareho silang natahimik pagkatapos nun. Tila nagkasya na lamang sila sa pagkakadikit at pagkakayakap ng mga tawan. Sino ang tunay na magulang ni Meryl? Tanong ni Aaron sa bumasag sa katahimikan. Alam ko na ngayon na hindi ikaw ang ina ng bata. Huminga siya ng malalim, tumagilid ng pagkakahiga. Not now, Aaron, please. Nakikiusap ang tinig niya. Hindi pa ako handa para magtapat sa iyo ng tungkol kay Meryl. Okay, bumuntong hininga rin ng lalaki. Muli siyang kinabig payakap dito. Hindi muna ako magtatanong ng kahit ano. Gusto ko lang malaman mo na magiging permanent figure na ako sa buhay niyo ni Meryl. Bukas na bukas ay sasama kayo sa akin sa bahay ko sa Quezon City. Aaron, please, pabayaan mo muna akong makapag-isip. Tinitigan niya ang asawa. Naguguluhan pa ako. Gusto ko munang makasiguro sa magiging decision ko this time. But I thought you loved me. Nagugulo ang tanong ni Aaron. Yes, I love you. But hindi niya kayang ipaliwanag ang kaunting pag-aalinlangan sa relasyon nila ng lalaki. Alright, naiintindihan ko. Nakakaunawang tumango si Aaron. But don't make me wait too long. I won't, I promise. Muling nagyakap at naglapat ang mga labi nila ng lalaki. Hindi nga naging mahirap kay Luana na mapapayag si Aaron na bigyan pa siya nito ng kaunting panahon para makapag-isip. Ngunit naging palagian naman nila itong panauhin ni Meryl ng mga sumunod na araw. Mga pagbisitang naging dahilan upang mapalapit ang loob ng bata kay Aaron. Inaasahan na ni Luana ang karugtong ng pakikipag-usap ng mag-asawang Minerva at Ronald sa kanya. Ang totoo, hinihintay pa nga niya ang pagsupot ng mga ito sa bahay niya sa Cavite. Hindi naman siya nabigo. Dumating ang ngayon makalipas pa ang isang linggo. Kapwa matamlay ang ekspresyon ng mag-asawa nang papasukin niya sa loob ng bahay. Nagkataong naroon si Aaron ng mga araw na yun. Humingi naman ito ng paumanhin at nagpaalam upang lumabas ng bahay kasama si Meryl nang malamang may mahalagang pag-uusapan silang magkapatid at bayaw niya. Nang magkasarili na silang tatlo sa salas, matagal na katahimikan muna ang lumipas bago nagsalita ang isa. Ang pagsisimula ng siltang nauwi sa masinsinang pag-uusap. Ang pag-uusap na hindi nila namalayang humantong sa isang pagtatalo. Kapwa sabik sa anak, napagkasunduan ng mag-asawang ipagsama si Meryl sa Australia sa pagbabalik ng mga ito doon. Mahigpit naman tinutulan ni Luana bagamat pumapayag na siyang ipakilala ang mag-asawa kay Meryl bilang tunay nitong mga magulang. Pabayaan niyo munang makapag-adjust sa inyo si Meryl dito. Magiging mahirap sa kanya kung dadalhin niyo agad siya sa ibang bansa. Pero wala na kaming time, Luana. Babalik na kami sa Australia next week. Alam mo namang naroon ang kabuhayan namin mag-asawa. Si Minerva. Wala akong magagawa, ate. Kung hindi niyo ipagpapaliban ang pagbabalik sa Australia, hindi ko maaaring ibigay sa inyo si Meryl. Matigas ang desisyon ni Luana. Please, Luana, gusto namin makasama ang anak namin. Nangingilid ng luha sa mata ni Minerva. Hindi ko pa naman ipinagdadamot si Meryl, ate Minerva. Pagpapaunawa ni Luana, ayoko lang mabigla ang bata. Okay, si Ronald. Bumuntong hininga bago nagsalita. No choice kundi paratingin na natin sa korte. Matigas na ang anyo ng lalaki. Anak namin si Meryl at kami ang higit na may karapatan. Nawala ng kulay ang mukha ni Luana. No, you don't mean that. Wala na kaming mapagpipilian kundi yun na lang. Hindi nagbabago ang ekspresyon ni Ronald. Yes, magharap-harap tayo sa korte, Ronald. Butas na Aaron mula sa rikuran. Ang pare-pareho nilang ikinagulat. Aaron, wala kang karapatang makialam sa usaping ito. Hinarap ni Ronald ang pinsan. Walang karapatan. Lumapit ito at inakbihan si Luana. Asawa ko ang gusto niyong iharap sa korte. Okay, fine with me. Sisiguruhin niyo lang na magaling ang abogadong kukunin niyo. Nasa amin ang ilang katibayan ng birth certificate ni Meryl. No, napasigaw na ang lumuluwang si Minerva. No, please. Hindi na kailangang partingin pa ito kahit saan. Humarap sa asawa. Please, Ron, stop this. Kahit ako na lang ang maiwan dito. Gusto ko lang makasama si Meryl. Gusto kong makilala ako ng anak ko. Malakas ang boses nito. Dinig na dinig ng bata ngayon ay nakasilip sa pinto. Kanina pa naroon ang bata. Narinig ang lahat ng pinag-uusapan nila. Meryl, si Luana ang unang nakapansin sa bata. Tinakbo ang pinto nang tumakbong palayo si Meryl. Tuloy-tuloy na lumabas yung ng gate. Humabol din si Minerva. Nilagpasan ang napatigil na kapatid. Noon isang sasakyan ang gustong paparating at nabubunggo ang batang bigla na lang tumawid sa daan.
Parang slow motion ang mga sumunod na nangyari sa paningin ng nabiglang si Luana. Tinakbo ni Minerva ang bata. Tinabig ito. At siya sa halip na si Meryl ang nabundol ng sasakyan, marinig lamang ang malakas na pagpreno ng kotse at malakas na pag-iyak ni Meryl. Ang cute-cute niya, Mami. Hinablos ni Meryl ang maliit na paa ng sanggol. Kakargahin ko siya, Mami. Maingat namang ibinigay ni Luana ang mag-iisang tao na si Francis James sa magwawalo namang si Meryl. His heavy pala, si Meryl. Be careful, malikot yan. Hinagod ni Aaron ang buhok ni Meryl sa katinunghayan ng anak na lalaki. 2 taon na ngayon ang nakalilipas simula nang mangyari ang aksidenteng naging daan ng pagkakasundo ng dalawang pamilya. Hindi naman grabe ang naging damage ng pagkakabundol kay Minerva. Nawalan lang ng malay dahil sa pagkakauntog ng ulo sa semento. Nabugbog ng konti ang binti, kaya tumagal ng mahigit 1 linggo sa ospital. Parang naging isang himala. Natutuhang tanggapin ni Meryl sina Ronald at Minerva bilang tulay nitong mga magulang. Makalipas nga ang 1 buwan, bumalik na ng Australia ang mag-asawa kasama si Meryl. Nag-iiyak muna ang bata bago umalis sa pagkakayakap kay Luana. Napagkasundo ang sa Australia na maninirahan si Meryl, ngunit uuwi ito sa piling na Luana at Aaron sa tuwing summer vacation. Katulad ngayon, muli na naman nilang kapisan si Meryl. Ngayong summer vacation ay titigil sa kanila ang itinuturing na panganay. Nangingiti si Luana habang pinagmamasdan ng tatlo. Ngayon ay kompleto ng kaligayahang nararamdaman niya. Wala na siyang mahihiling pa sa Diyos sa pagkakaroon ng isang mapagmahal at responsableng asawa. 2 anak at tahimik na buhay. Simula kasi nang magsama sila ni Aaron, nagdesisyon na ang lalaki na manatili ng Pilipinas na kasama siya. Ito na mismo ang namamahala sa Pilipinas branch ng construction company na kinasososyohan ito. Something funny, si Aaron hinapit siya sa bed. Yes, I'm happy. Matamis siyang hubiti sa asawa. Sinong mag-aalakala na ang summer love na simula natin noon ay sa ganito pala hahantong. Iminuwestra ang paligid bago humilig sa dibdib nito. I love you hanggang may tag-araw na darating. And I love you forever, honey. Malamig na sagot ni Aaron.